Ikat sa bukid. Nagpa-slice ako ng papaya at mangga. Hinog na siya. Good morning you guys. Maayong buntag. Time check natin ngayon. Naku. Salamat, hindi napanis ang aking kanin. Kinabahan ako kasi baka mapanis na naman. Ipasok ko to sa rep. Kamusta naman yung rep natin na walang kuryente? Ay, salamat, frozen pa din. Okay, pasok ko lang sa ref to kasi sayang pag nasira. So, 24 hours kami. Hello, mic test. Ayan. So, saka na lang ako maglinis ng ref natin, guys, kasi nga ngayong araw meron akong mga priority gagawin. Ayan. Nag-duty naman si Miss Hana at saka si Miss Shang. So, hinahayaan ko lang silang magtrabaho. And while they are trying to work, ako naman ay magpa-finalize ng laundry kasi ipapalaundry ko na lang to. Dahil baka mamaya puno na talaga ng tambak tong bahay, no? Pero yung priority ko lang actually is mga damit lang ng mga bata. Hindi ko priority yung damit ko kasi ako naman may mga damit pa. Yan. Set lang natin dyan. Ang hirap kasi wala talaga tayong Hindi nga natapos tong laundry eh. Nag-laundry ako ng mga damit ko, hindi natapos. Ayan. Ayan. Ay, nako. So, sino? Ay, kasi may mga gipadala sila ng mga electric company from outside ng Gensan para magtulong. Kasi parang malaki yata ang problema ng kuryente. Damages ba? Encoding. Sabihan mo daw si Sir Michael kung pwede sila mag-encode doon. Tapos sabihan mo mga ilang items. Nagbalhin nami karon kay amo ang hub guba sa linog gahapon. Sige daing na sir, paano kindly advise unsa ang buhaton today? Possible ba mag-send? Pwede ba dara mag-encode? Sige daw, try daw communicate paano ma-solve ang problem. Thank you, miss. So as you can see guys, grabe yung suffering namin dito sa Gensan ngayon. Kasi wala tayong tubig. Wala din tayong kuryente. So, kanina akala ko, klaro ba ako dyan guys? Pasensya na kayo at medyo talagang, ano ba yan? At sobra talagang, ayan, klaro naman pala. Wala talagang, walang tubig, walang kuryente. Kanina, bumalik naman yung tubig. Ang problema ay yung kuryente. Ang problema ay pagdating ko dito, kaya nga pina-duty ko sila Miss Hana, kasi sabi ko may kuryente naman, Pero pagbalik ko, mga after 10 minutes nag-usap kami ni Miss Hana, wala din. Talagang na-off din agad yung kuryente. And right now, yung update ng Gensan is total blackout sa buong city. So, yun yung problema natin ngayon. Hindi ko lang alam kung makukuha ba tong laundry kasi kanina sabi ng laundry shop makakakuha daw sila today, magpipick up. Pero I don't know what's going to happen now knowing na nawala na naman yung kuryente. Kasi ang importante lang naman sa akin yung mga damit ng mga bata. Ako naman okay lang kahit na hindi naman tayo talaga pwede naman natin kamayin or ganun kasi mahal din magpa-laundry guys. At least yung sa mga bata na damit kasi, pag pinalaundry mo yan, mas worth it siya kasi maliliit, di ba? Ang tagal niyang masampay, ang tagal niyang matuyo. May uniform. Hindi ko lang alam kung
Anyway, kapag kinuha nila yung laundry, ay ready na siya. But ngayon ay ang second day, 24, the first 24 hours has lapsed after the 7.8 magnitude na lindol. The first 24 hours has been quite challenging kasi nga dahil sa fact na yung mga major needs namin, which is tubig, kuryente, wala. No? Minsan iniisip mo, walang kuryente, basta may tubig. Ang problema, hindi naman natigil yung mga bills. Hindi naman natigil yung mga gastos natin. Kailangan natin bumili ng pagkain, kailangan natin bilhan ng gatas, tinapay, mga bata, prutas, gulay. So, continue yung gastos. Paano pag wala tayong source of income? So, kailangan importante din na meron tayong kuryente, no? Kasi lahat ngayon naka-online na. Paano yan? May isang customer pa ako na nagalit kahapon kasi ang bilis daw niyang nagbayad pero wala daw akong reply kung natanggap ko ba daw yung bayad, ano na daw yung status ng order niya. Galit na galit sa akin na talagang Tapos sabi ko, ma'am, hindi mo ba po nakita sa balita? Sabi ko, ma'am, hindi mo ba nakita sa news anong nangyari po dito sa Jensan? Sabi ko sa kanya. Then, yes, go ahead. I see. So, unsa atong best nga mabuhat karon? At least half day. Ipak na lang na mo tanan Ang tapos isend na mo tanan sa imo ang payment, i-check nimo para kung kinsa tong na-check nimo, Yes. mao lang pud ang mong i-go. Yes. Oo. Tapos kindly buhat og summary kung kinsa ang wala na paid out Oo. of those customers para kung na ako'y way makakontak. Let's say na ako sa Pulumulok or somewhere nga naay mauto akong i-follow up. Sige. Tagaay kog list nga mga wala nagbayad or nasenda na ninyo. So kung nasenda na tanan kinsa pang wala nagbayad. So pila lang man to ka customer, di ba? I-list lang tanan name sa customer, butang paid lang akong gusto mabalaan. Paid. Ang wala nagpay, i-leave blank, mauto akong i-follow up. Sige. Sige. Ano na lang Summary lang. Okay, di ba pud kasan mga pictures good ka. Oo, summary lang sa list. And then karang mga stock na dira nga pwede na nimo mahanay while waiting. Ihanay lang bago mo maglakaw para di kay ta matambakan og work, miss. At least pagbalik sa tubig and kuryente, we are ready to operate. Dili ta maubusan og time, sige arrange, no? Sige, thank you. So, just in, bagong balita na naman guys, wala talaga. Total blackout kami. Total blackout buong area ng Jensan. So, akala ko kanina maasikaso namin yung orders para at least masend man lang yung items. Akala ko kahit yun man lang, kalahating araw lang kasi kailangan ding i-let go yung mga staff kasi yung bahay din nila hindi pa ready. Kailangan din nilang ayusin yung mga bahay nila. Ngayon, ang problema naman is nag-total blackout. So, paano? Walang tatanggap ng sending ngayon. Kaya sa lahat ng mga nag-order, sa lahat ng mga pending na mga order, please bear with us, you guys. I am asking for understanding. Alam ko, marami sa inyo excited na matanggap yung items nila, but excited din kami na mabigay yung items ninyo. Pero as you can see, we've tried and we are still trying. Ang problema nga ay shutdown lahat. So, kanina sabi ng JNT, they are working daw, pero hindi sa office nila, hindi sa bodega nila. Kasi gumuho din yung sa loob ng bodega nila. So, lumipat sila sa another location. So, sana ngayon tatanggap sila ng sending. Sabi ko, okay, sige, go, isend natin yung items na yan para ma-okay na. Bigla naman silang nag-send ngayon, ma'am, total blackout. We cannot operate. Walang system, walang computer. So, ngayon, that is the biggest concern. Ay. So, okay na to. Ayan. Ay ko. So, kung nakikita nyo guys, ang sitwasyon ng kusina natin, may tubig ako dito konti. And then, meron din ako ditong drinking. Wala kaming tubig. Wala. 4 na to. Pero at least dito, meron tayong drinking water. May hugasin ako dito. Try ko hugasan yan gamit yung tubig na nandito. Yes, go ahead. AE, wala pa. For pick up yon, sarado mga bangke. So pending na sa nako ni. Pending, yes. Anong order niya?
Okay. But, make sure lahat ng merong mga items na hindi na ship out today, kung pwede, ma-update sila. Okay lang yun kasi talaga naman may problema, no? Pero updated. Oo, sige, pag nalang si, ano ma'am? Huwag mo lang i-reason na hindi na pick out. Ang reason is, sarado yung mga banks, total blackout ang area, which is yun talaga yung situation, no? So, kahit na open yung bank, kahit na nandyan na yung payment, wala din tayong choice, no? Okay, sige. Alright. Ano naman? Maleta. So, hindi ko sinama yung mga bata. Kanina sabi ko, isasama ko sila. Pero nagbago yung isip ko kasi bigla na namang lumindol. Nung pagkalindol, sabi ko baka mamaya, pagkalumindol, nandito kami sa bahay, wala kaming matakbuhan bigla. Dahil, mainit dito na area, wala naman kaming area dito na malilim. So, baka mahirapan yung mga bata. So, sabi ko, iwan ko na lang muna sila kay Madam Ten Gibbs na bahay kasi mas safe doon. Ayan. Okay. Ayan. So, I think, etong damit ko, kailangan ko na din siyang ipalaundry. Dahil, mahirapan na tayo mag-laundry na to. Kahit 2 load lang, no? Check lang natin yan. Kasi hindi natin alam kung kailan. Sayang naman to. Hindi ko alam kung kailan magiging okay ang kuryente at ang tubig. So, pag natambakan tayo ng labahin, ay mahirap. Ayan. Okay. Alright guys, so I know wala tayong tubig pero meron tayong naimbak na konti dito. Hinugasan ko na yung naiwang mga pinggan dito para hindi naman kahit na at least, no? Yung try pa din natin na maging efficient yung bahay natin kahit na despite all these challenges. Konti-konti lang na tubig yung ginamit ko. Huhugasan ko lang ng maigi itong mga natirang maduming para kahit na walang tubig, walang kuryente, hindi naman mangamoy yung bahay natin. So, I'm just trying to do what I can. Kahit ang dami kong pending sa tindahan, sa maliit natin na negosyo. Kasi wala din gagawa nito guys eh. Ayoko naman si Bunny pa dito pagdating niya ng bahay. 'Di ba? Siyempre,
She's already doing a great job kasama yung mga bata. Mas ano pa nga si Bunny sa mga bata kasi talagang pag nanay yung ano sa bata, ang dami nilang tantrums pag nandyan ako guys. Sobra, daming demands. So since madami akong gagawin sa cellphone ngayon, tatry ko na maasikaso yung mga customer despite sa kuryente. Sabayan ko na lang din ng konting linis sa bahay. Konting organize ng labahin, konting linis ng toilet para hindi mangamoy. Huwag mangamoy yung mga toilet natin. Konting hugas ng mga ilang ano. And kagabi tumawag si Kuya Kahil. So, alam ko hindi naman siya updated sa news. Binalitaan ko siya kung ano yung nangyari dito nga, no? Sa Jensen. At sabi ko, anak, buksan mo yung news. Sabi ko sa kanya. Ang bait din talaga ng anak ko, guys. Again, yung mga anak ko hindi sila perfect, no? Ako din, hindi man ako perfect. Pero ang babait ng mga anak ko. Nakita ni Kahil sa balita, sabi. Binuksan niya, sabi ko, buksan mo balita, anak, makita mo. Sabi ko, ilagay mo General Santos City earthquake today. Alam niyo, nung sabi ni Kahil, oh my God, mom, this is major. This is big. Sabi niya sa akin, is everyone okay? Are you okay? Are my brothers, sisters okay? Sabi ko, okay lang anak. Sabi ko sa kanya, nasa labas kami, natutulog sa loob ng tent, sa bahay ng auntie niya, Madam Ten Gibbs. Kasi nga, ang dami pang mga aftershock, no? So, talagang nag-worry si Kuya Kahil. Talagang nag-worry yung anak ko. And I can really see that he's really worried sa mga mata niya. So, I'm very happy na meron siyang, alam niyo yun, yung kanyang heart ay, tawag mo dyan? Anong word dyan, guys? Yung meron siyang, nakalimutan ko yung tamang word. Yung he can feel the suffering of others ba, no? Compassion. Compassion ba? I think wrong. Meron siyang feelings para sa ibang tao. He knows how to feel sad for other people. And I like that. I like that. Hindi, nakalimutan ko talaga yung word, sorry. Nasa dulo na siya ng dila ko, pero di ko pa maalala. Nasa dulo na siya ng dila, pero hindi ko pa maalala. Saan ba yung pampunas ko dito? So, tinanong niya kami, kamusta daw kami dito, ano daw yung nangyari. Sabi ko, kinento ko sa kanya lahat. Kwento ko lahat kay Kuya Kahil kung ano yung nangyari. Simula umaga hanggang sa hapon, nung hinatid ko yung mga bata. Doon kami natulog kay Madam Ten Gibbs. Then, nagsabi nga siya na, Ma'am, sorry for what happened. But I'm glad that you guys are safe. I just found out right now when you told me. It's so sad what's going on. Then nakita niya na yung mga Jollibee nga gumuho. Sabi niya, Ma'am, this is a big disaster. Sabi ko nga sa kanya, yes, it's very big. Tipid-tipid lang talaga sa tubig, guys. Kasi wala talaga tayong water. Kahit isang tulo, wala. At nakita ko yung mga tao nag-iigib na, no? The best possible way na pwede silang mag-igib. Lalo na pag may mga bata, talagang mahirap. Secure ko lang to para hindi mangamoy yung bahay.
Ako na lang ibabad itong mga ibang mga gamit. Babad natin sa mainit na tubig. You want your heart to explode? Ano yan? Gawa ka ng balon. If you go to the hospital, do not cry, ah. Because I need that, so I don't want Wait lang gani kay she's using pa. Can you give her some time? Ha? Is it okay you give her some time? She's using pa gani, no? Yes, I using. Oh, I am using pa. To me. Pagkatapos niya, ikaw na sunod. Sige na. Time check, 12:44 guys. A day after Here, hold. almost magnitude 8 na lindol sa Jensan. Balita ko hanggang ngayon, ghost town pa din sa city. Lalabas kami mamaya, titingnan, sisilip tayo, ano nangyari. I heard a lot of, may mga subdivision na talagang unbelievable yung epekto ng lindol sa kanila. And I'm quite curious, no, kasi gusto ko mag-mindset. Gusto ko mag-mindset kung anong mangyayari sa siguro first 6 months after this. Hindi ko alam kung papasok pa ba ako ng mall. Hindi ko alam kung iiwan ko ba talaga yung mga anak ko sa eskwelahan. So, I want to see how it really was sa city kasi doon talaga yung grabe ang daming damages. Mamaya siguro in about 2 to 3 hours, lalabas kami ng mga kapatid ko and then we're going to check also yung mga tindahan ng kapatid ko, no, kung kamusta. But right now, andito kami sa bahay ni Madam Ten Gibbs. Wala pa ding tubig, kuryente sa bahay ko. Bahay ni Madam Sheena. Si Madam Ten Gibbs may solar, so may kuryente tayo. Pero hindi natin sinasayang, so electric fan. Dito kami sa may kubo para anytime na may mangyari, pwede tayong tumakbo. Ayan si Bunny, kasama mga bata. Ayan si Mayumi. Bunny, bit-bit mo yung passport mo. Dala mo? Buti ka pa, akin hindi ko dala. Pag natumpagan yun, tama ka talaga, Ban. Dati hindi mo ako gisabihan. Masyado kang selfish. Ikaw lang maglipad. Ha? Gani. Ba't hindi ka pa naligo? Kayo, mainit ang panahon. Gani. Maghiga-iga kayo dito, oh. Si Chico, gusto ko gani itabi. Chico, halika na. Chico. Kay si Muning patulogin mo yung daddy niya. So, it has been a very productive morning. Nagkita kami ni Miss Hannah and she relayed to me ano yung nangyari na kwento, no? Kasi pagkalindol nga, yung mga anak ni Miss Hannah, yung isang maliit na kaedad ni Chico kasama niya sa bahay, which is good. Pero yung isang anak niya na nasa grade 6 ay nasa school, dapat nasa 3rd floor. Pero mabuti na lang, saved by the Philippine National Flag kasi ano yun, flag ceremony. So, hindi pa sila nakaakyat. Pero tinakbo niya din yung anak niya. Yung nanay ni Miss Hannah na matanda na, hindi rin agad nakalabas. It was a very scary, do not grab, scary and traumatizing experience really for everyone. Nag-usap kami ni Miss Hannah kasi ngayon talaga, imagine sarado lahat, walang kuryente lahat. Chine-check yung mga, ang balita ko sa radyo narinig ko, chine-check nila yung pinakauna, mga paaralan, mga hospital, priority. Next, mga road, mga bridge, yung mga priority. Paano yung mga may bahay? Sino mag-check? Kuha lang kami ng engineer mag-check. Or kami na lang, mata na lang namin gagamitin namin. Okay na to, safe na to. Paano yung mga mall? Sana yung mga mall sa Jensen, kumuha din sila mga engineer, no? Na ma-check naman nila ng maayos. Kasi ako guys, duda ko, no? Hindi ako magbabanggit ng... Hindi ako magkain, Ipaano ko lang para hindi masayang. Ipaano ko lang para hindi siya masayang. Ikaw, gang. So, I was saying na talagang grabe.
Grabe. Ngayon, sarado pa din lahat. Ngayon, wala pa din talaga. Wala kang ma-orderan ng pagkain. Mga bakery, wala silang tinapay. Mataas ang pila sa mga naggumagawa ng lechon manok. Mataas ang pila sa tawag nito, mga gasoline station. But what I'm saying is, kapag hindi nila chinek ng maayos ang mga paaralan, pag hindi nila chinek maayos yung mga mall, pag niyanig kami ulit, I mean, hindi ko naman pinipray, no, pero buti na rin na dapat vigilant na ingat. Pag niyanig pa kami ng another lindol, yung mga mall dito, mga building o mga eskwelahan na hindi na-check at hindi nakita kung ano man klaseng pinsala yung nangyari sa lindol na to, nakakatakot isipin kung ano posibleng mangyari. Of course, nakakatakot isipin. So, sana ay ma-check nila ng maayos kasi kahit ako, meron akong trust issue sa bahay ko no? Hindi ko makita kung saan yung damage. And alam mo yung katawan ng bata, isang pader lang, 2 piraso lang ng hollow block pag nahulog sa ulo ng bata. Ay naku guys, nakakatakot, 'di ba? Nakakatakot. So, anyway, we're going to take this day again, another day to calm down. We are hoping na mag-recover tayo ulit kasi ilang beses na tayo nagkaroon ng sakuna, buong Pilipinas, sa Cebu, ilang beses na. 'Di ba? Ngayon naman General Santos City, Pilipino, matigas tayo, lumalaban tayo. Tayo ay we have tawag mo nito, nagpe-pray yung heart natin. Lagi tayo nagpe-pray kay Lord na protectionan tayo. So yung resilience natin grabe no. So I could feel na kahit na ganito kagrabe yung nadadaanan natin, we are going to stand up. Hindi dahil wala siyang epekto sa atin mentally, physically, financially, kundi dahil wala tayong choice. We have to stand up. Lalo na dito sa Pilipinas, we have to look for money again. We have to get out. We have to really, one day, we have to really just try to forget about it. And ngayon mo na-appreciate na salamat, may trabaho ako kasi ngayon guys, marami ang nawalan ng trabaho. Marami ang walang sumasahod ngayong araw. Ilang araw. Marami ang hindi magkakatrabaho kasi may sira yung mga building nila. Syempre, mahirap naman silang bayaran kasi may no work, no pay. But anyway, we're hoping for the best. Up, hawak mo ang beat. Hawak mo ang bit. Hawak mo ang bit. Salamat, galaw. Sarap nga. Hawak mo Sarap. ang bit. Matawa. Until humbuli. Up. Nanawa. We were in the clouds, Calvin. Yeah. Mama, Alexa lives in the clouds. Gani. Cartoon. Ano siya? Busy daw si Alexa kay nakipaglaro lang daw kay God. Anak ko, how do you know that Alexa is playing with God up there? Because Alexa lives in the sky. Who told you? Alexa did. We asked her where she lives and she said she lives in the sky. Yeah. Then she said, Alexa, where do you live? According and I live in the clouds. Cute naman. Ang cording. Ang kundi. Bugoy kayo, sipat kay face. Hawak Mama Mary. Up, tell Mami Shinshin, no cars, go! Go kart! Go! Go kart! Good. Go kart. Go kart! No. Go! Klaro na go kart. Boda! Benta o diri! Asa mo? Asa mo na? Hello! Welcome to Karen World! Bae na meron na lalaki. Where's Mama Mary? Yeah, where's the cool Nawong ni Chico ay. Maro kay maas kay dagway. Baka may mga dahon na makatama sa mukha. Morning! Morning! Doon na dito! Yung nagkakapihan, sarado sila oh. Kampuluna. Remember this place? I want you to both deal with the Boda. That's the way to Papa Alfredo. Wow. Hey, morning. Remember this place? I want you to both deal. Tita Sa. Where's Tita Sa? Malunggay panisan. Malunggay pandisa. Malunggay panisan. Hoy! Malunggay panisan. Maro kay siya nawong no karang Malunggay panisan. maas kay dagway ba. Init na. Ang kilay niya, yung ilong. Dito sa
Where's her bahay? Where's her bahay? dito ba? Guwapo kayo. Anak ni Ate Olivia. Sige, Oh, go. I Tika. saw Chico. That Chick sa igdong, chick sa darit kay dagol. Ma, whose house is that? Tita Sab. What? I thought that's the house of the friend of Kahil Gana. No, I like Tita Sab's house. No, you mean Dylan? Yeah, Dylan. Is that the house of Dylan? Inshallah bukas pwede tayo He's mag-aga. very rich. Kung He has makapunta a tayo cool ng house. ang We found bamboo the site. cemetery, guys. We found the walker. Tapos, sa kono. Look, so many houses. So many house. Look, we're friends right there. Mm. Okay, we're at the cemetery. Wait, turn here? Mount Lifo? This is not it. What? What is Mount Lifo? There's no mountain. Hey guys, I can see the playground. Wag Look. mag-shout, wag mag-shout kay this is cemetery. Because it looks playground. We also have a big one. Yeah. Everyone go already. Up. And the other chef was pulling him. O, sige na, sige na. The earthquake. 1, 2, 3, jump. Ikaw, Chico, marunong ka mag-jump? Anak, dito tayo, nak. Dito tayo sa gilid, wag dyan. Hey, the police. Ning, 1, 2, 3. Trouble. Bah.